Ayun, ayaw ba yung mga experience ko sa live? Marami, iba't iba po yung mga experience ko sa live sa TikTok. Kung minsan siyempre may mga bawal na banggiting salita. Yan. Kung minsan nadudulas ang tao. Kaya pag tapos yung live, sabi niya, ay nakikita ko nilabag mo ang aming e-commerce. Medyo tibog, sabi. Pagkatapos medyo nasanay na rin ako, parang baliwala na rin yun. Kasi siyempre, abang kahit maliit lang ang kita sa TikTok, nakakatulong din, di ba? Saka kung minsan pag may nabenta ka, habang nagla-live ka, natutuwa ka pagkatapos nun. Ay, hindi lang yun, pag wala ka ring nabenta, parang matamlay ka rin. Pero nakita mo may mga nag-follow din, kaya nakakatuwa din yun na experience ko. Pero karamihan sa live, kung minsan, pag nagla-live ka, kung wala, hindi maganda yung view, bagay sa likod mo, at yung may medyo madilim, yan, parang pabalik-balik lang. Siyempre yung audience mo na sasawa na rin. Kahit ikaw, di ba, kung minsan wala kang mood na mag-live, ako kahit gusto mo, dahil pagod ka, ayan, pinipilit mo na lang. Kaya kung minsan pag ako, nagla-live ako, ayan, yung mata ko parang ganyan-ganyan na siya. Pero, ayun, nagawan ko rin ng live kahit papano. Pero, ang kagandahan kasi, kahit inaantok ka na nagla-live, hindi maganda yung background mo, pinopost ko pa rin yun. Ang nakakatuwa din pa rin doon sa live na yun, pag na-upload ko yun, one day or one week may ah, bumibili. Yung mga product na endorse ko doon, kaya napaka husay din yun. At mga experience ko din sa live kung minsan, ah, meron akong nilagay sa Leo basket ko. Pagkatapos nakakalimutan ko. Andiyan na yung hanap ko sa product. Hinahanap-hanap ko yung product. Di ko mahanap-hanap nasa harap ko lang pala. Ewan ko ano nangyari sa akin no, no? Pero sa edad siguro yun, bari sa experience ko. Pagkatapos tapos na yung live, bigla ko nakita yung product sa harap ko, andyan pa. Minsan pa nagla-live ako. Yan, yung experience ko. Biglang nagganyan no? Oh, medyo may warning na. Karoon ng warning sa screen. Kaya kung yung ganado akong magsalita, biglang nawalan ako ng tuloy, biglang ganyan na tameme ako hanggang sa pinapakita kayo, bang professional din yan. Sa salita din ako, pinapatuloy ko rin ng konti, hanggang hindi nahahaba yun. Dadaan na doon, napuputulin ko na yung live, magpapaalam na ako, ayan, ganyan, thank you. Hanggang na yung mga experience ko sa live. Pero yung pagsalita sa audience, sanay na rin tayo dyan. Pero yung mga ganong anggulo kasi, siyempre, iba't ibang mga community guideline na mga apps niyan. Ayan. Nakaka-relate din tayo dyan. Kung minsan nadudulas lang. Pero ang kagandahan sa live, ayun, pwede mo pagsasama-samahin yung lahat ng mga item dyan, yung mga product na pwede mong ibenta. Kasi sa video kasi, limited lang yung hours. Pag sobrang mahaba, hindi na pinapanood masyado yung mga tao yan. Ginaganyan-ganyan na lang yan. At saka isang item lang yun. Sa live kasi, pwede mong pagsama-samahin yun. O, di ba? Depende sa kung paano mo i-deliver sa audience mo yung mga product na yun. O, di ba? Yun ang kagandahan. Yun lang, medyo maigpit lang si TikTok. O, minsan ang kagandahan kasi, sa live, marami kang may experience, makikitang mga pumapasok diyan. May mga sutil din. Yung nang aasar yan na kagaya nung pang-spray sana, no, di ba? Sabi niya, pwede ba sa langgam yan? Pagkatapos yung tire, yung spoon tire, yung tire repair, ang pagbaklas ng gulong, pwede pang pulangot yan. Di ba? Maraming experience. Saka marami pa. Pero ini-ignore ko na lang yun. Natatawa lang ako. Saka may magre-request na pumasok sa live. Yung live yun foreigner, hindi naman siya bibili. Live yun. Hindi pa yun. Meron pang pumapasok sa live na pinipindot mo. Pagkatapos nagigitara, nagpapasound, siyempre nawawala yung concentration mo sa live. Kung minsan hindi ko na lang pinapasok sila.
Kasi sinasabi ko na lang, hindi naman to paangat, yan. Hindi naman siya, ang tawag doon, paramihan ng followers, ha. Ang gusto ko yung may deliver yung product, yung gustong may bumili, yan. Kung paano ko isa-guess na itong bilihin nila at maganda. Doon po ang experience ko sa live.